Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Pahayag ito ni Congressman Adjong ng Lanao del Sur tungkol sa suporta ng mga taga Mindanao kay Martin Romualdez. Tumataas na daw. Ito, mga taga Mindanao, tumataas na ang suporta kay Romualdez ayon kay Adjong. Naniniwala si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na patuloy na tumataas ang popularidad ni Representative Martin Romualdez sa Mindanao base sa resulta ng Octa Research Survey. Sabi niya, the numbers don't lie. This means that more of our people in Mindanao appreciate what the House and Martin Romualdez are doing to improve the lives of the people. Ayon sa survey, tumaas ng 1%. 1% man lang pala. Ay, nako. Mindanao is Duterte country. Pati mismo ang research director ng Pulse Asia nagsabi, mahihirapan kahit sino na kandidato kahit endorse pa ng Pangulong Marcos Jr. na tatalunin si VP Sara sa Visayas and Mindanao. Kaya yung Octa Research na yan, hindi ako naniniwala yan eh. O, tingnan nyo ngayon. Mula nung nawala si Martin Romualdez as Speaker of the House, halos wala na ring survey na ginagawa ng Octa Research. Hindi nyo napapansin? Nung nandyan pa si Romualdez, halos madalas. Kaya magkaiba ang resulta eh. Kung yung mga credible na survey groups kagaya ng Pulse Asia, SWS, WR Numero at saka Publicos Asia, baliktad dito sa Octa Research. Mataas palagi ang rating ng gobyerno, ang rating ni Romualdez sa Octa Research. Kaya, mind conditioning. Sayang ang Octa Research. Magandang ginagawa ng Octa Research nung panahon ng pandemic. Sinusubaybayan ko, maganda yung mga survey nila. Biglang nagbago. Kung pumasok siya sa political research, wala na. So, Romualdez, wala na yan. To me, sirang-sira na si Martin Romualdez. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ang nag-react, 23,000 people ang nag-react, 19,000 ang tumatawa, 2,700 ang galit, 407 lang ang nag-like. So mga 1% lang ang naniniwala sa pahayag ni Congressman Adjong na tumataas na ang suporta ng taga Mindanao kay Martin Romualdez. 99% tinatawanan. Imposible. Mismo ang Pangulo, sinisigawan pagpunta sa Mindanao. Ilang beses na nagpunta ang Pangulo dito sa Mindanao. Last year at ngayon. Sinisigawan ng Duterte. Yung pinaka-latest na Pulse Asia survey, 10% lang ang approval rating ng Pangulong Marcos Jr. dito sa Mindanao. Samantalang 77%, trust rating pala. 10% lang ang nagtitiwala sa Pangulo dito sa Mindanao. 77% ang walang tiwala. So, yun na. Nagkaroon na siya ng negative 67 net trust rating. Grabe. Samantala si VP Sara,
97% ang kanyang trust rating, 3% lang ang ano. So, that is equivalent to 94, positive 94 trust rating. So, ang layo ng agwa. Kaya wala na. Hindi na talaga makakabangon pa itong administrasyong ito when it comes to support ng taga Mindanao and even Visayas. Yung ginawa kasi kay Tatay Digong. O ngayon, 81st birthday ni Tatay Digong. Supposed to be, nagpapahinga si tatay, kalaro ang kanyang apo. Ngayon, nandun, kawawa na sa malayong lugar. Ano nang kayang kalagayan? Happy birthday po, Tatay Digong. Laban lang po. Huwag kayong bumitaw. Maraming nagmamahal sa iyo, Visayas and Mindanao, and even some parts of Luzon, meron na rin. So, good luck. Guys, dating Speaker Martin Romualdez, may plano pa ba ito na tatakbong Pangulo? Kung ako niyang tatanungin, parang meron pa. Yung impeachment ni BP Sara sa Kamara ngayon, may mga nagsasabi, nababasa kong comments, na ang nasa likod nito, yung impeachment proceeding sa Kamara, Martin Romualdez pa rin. And of course, kasama na ang palasyo. Hindi ako naniniwala yung sabi na wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa impeachment. I don't think so. Kasi kung ako ang presidente, ang daming problema ngayon, kaliwat kanan ng problema, ipapatigil ko ang impeachment. Siya hindi. Wala akong pakialam dyan. Katulad din nung nagsisimula palang impeachment na yan. Ayoko ng impeachment. Mamaya, biglang pinirmahan ng mga kongresistang impeachment ni BP Sara. Number 1 na pumirma ang anak niya. Anong sinasabing ayoko? Kaya itong impeachment ni BP Sara, may kamay ang palasyo, may kamay si dating Speaker Martin Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahimtang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan ra akong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailisan ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan. Dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad Ano nang ba tuig? Lalimon yan. lalima. Lima na ka tuig. Oo. So salamat kayo.
na ilis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O Mm. na ulan gyud. Sige, salamat.